Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. Kasalukuyang naninirahan dito sa Luzon. Ang kwentong ibabahagi ko, nangyari noong nasa 12 taong gulang pa lamang ako sa bulubunduking bahagi ng San Dionisio sa Iloilo. Sa Manila kami ipinanganak at lumaki. At para sa mas maayos at malinaw na pagsasalaysay, ay sisimulan ko noong nasa Manila pa kami nakatira. Nagtatrabaho si Papa. Maayos ang trabaho niya noon sa kumpanya ng gatas. Maganda ang sahod, kung kaya't hindi nagtatrabaho si Mama. Natutustusan ni Papa ang aming pangangailangan. Pero nagbago ang lahat nang nagkasakit si Papa noon. Nung una ay akala namin na pasma lamang sa kanyang trabaho. Minsan kasi pagkagaling niya sa trabaho ay siya pang gumagawa sa bahay, lalo ng paglalaba at pagluluto. Nung una ay 1 linggo lamang na hindi nakapasok si Papa. Okay pa yon dahil sa may ipon naman siya. Pagkatapos ng 1 linggong pahinga, naging maayos naman ang pakiramdam ni Papa noon. Kung kaya't nagbalik siya sa trabaho. Pagsapit ng Lunes ay naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Papa na umabot pa siya ng 2 taon sa pagtatrabaho niya. Habang si Mama naman ay sinabi kay Papa na gusto niya rin magtrabaho para matulungan si Papa. Dahil sa malaki naman na rin ako ng mga panahon na ito, pumayag si Papa. Nung una ay maayos naman na nagtatrabaho si Mama. Mas gumaan ang buhay namin at gumagala pa kaming magpamilya tuwing linggo. Siya nga pala, si Papa ay kilala sa pangalang Gamay, samantalang si Mama naman ay si Mirasol. Naging mas magaan ang buhay namin sa loob ng 1 taon dahil dalawa sila ni Mama at Papa ang magkatuwang sa trabaho. Pero nagbago si Mama nang napasama ito sa mga kaibigan sa paglabas-labas noon. Normal lang naman kasi sa mga magkatrabaho ang lumabas-labas paminsan-minsan. Wala namang kaso kay Papa gawa ng kailangan din ni Mama na makisama. Na mga panahon na ito ay uso na yung cellphone. Pero wala pang Facebook at yung CP noon ay wala pang camera. Pero nauso na po yung mga textmate. Maliban sa paglabas kasama ang mga kaibigan ay nawili si Mama sa pakikipag-textmates. At ang paminsan-minsan na paglabas ni Mama kasama ang mga kaibigan niya, naging madalas na. Bagay na madalas nilang pagtalunan ni Papa noon. Nagagalit na kasi si Mama kapag nagsasabi si Papa kung pwede bang bawas-bawasan ni Mama ang paglabas niya dahil wala na siyang oras para sa amin. Pero naging sanhi lamang ito ng away nila. Hanggang sa nasa ika-4 na baitang na ako sa elementarya, muling nagkasakit si Papa. Nagalit si Mama. Tinawag niya kaming pabigat gawa ng halos siya na lamang ang nagtatrabaho. Kung kaya't bago pa man tuluyang maubos ang ipon ni Papa noon, nagdesisyon itong umuwi na lamang kami sa Iloilo. Simula nang ipinanganak ako ay hindi pa kami nakakapunta sa lugar ni Papa. Kung kaya't excited na ako makita at makilala ang lolo at lola ko noon. Maging ang mga pinsan ko na anak ng mga kapatid ni Papa. Si Mama ay hindi sumama sa amin. Ang katwiran niya ay walang naghahanap buhay at magpapadala sa amin ng pera kapag pati siya ay huminto sa trabaho. Malungkot man sa mga naging desisyon ni Mama, ay wala naman akong nagawa kundi sumang-ayon na lamang. Maging si Papa, gusto sana niyang sumama si Mama sa amin kahit maikling sandali lang. Kaso ayaw ni Mama kaya kaming dalawa na lamang ang umuwi ng Iloilo noon. Paglapag ng eroplano sa Iloilo, ganun na lamang ang tuwa ko. Sa wakas ay makilala at makakasama ko na ang Lolo Felicito at Lola Rueda. Nakita ko ang mga larawan nila noon kasama si Papa. Pero dahil sa mahigit 10 taon nang hindi nakauwi si Papa ay sigurado akong nag-iba ng itsura nila noon. Pagkuha namin ni Papa ng bagahe ay kaagad na kaming lumabas sa airport. Saglit pa kaming nagpalinga-linga sa labas nang may tumawag sa pangalan ni Papa. "May! Gamay!" Tawag ng isang lalaki na naging dahilan para mapatingin si Papa sa kabilang bahagi ng upuan
sa labas ng airport. Doon namin nakita ang isang lalaki na may kasamang mag-asawang may edad na. Sina lolo at lola pala mag-asawa na yon. Kagad kaming lumapit ni Papa sa kanila. Yumakap ang mag-asawa kay Papa, habang ako naman ay lumapit at nagmano na kina lolo at lola. Binuhat ako ni lolo habang sinasabi na kamukhang kumukha ko ang papa ko nung kabataan pa niya. Habang si lola naman ay kaagad akong niyakap habang naiiyak nun. Sinabi nila kay Papa na kung hindi pa siya nagkakasakit at nagkaroon ng problema sa asawa, hindi pa niya naisipang umuwi. Napatingin ako kay Papa dahil hindi ko alam na noong mga panahon na yon, nagkakaproblema na pala siya kay Mama. Kumbaga, wala pa akong ka-idea-idea. Kahit kasi palagi silang nagtatalo ni minsan, hindi ko narinig na nagtataas siya ng boses nun. Si Mama yung narinig ko na agresibo at galit kapag kinakausap ni Papa sa mga pinagagagawa niya. Ma naman, pagod pa itong mag-ama. Halina muna kayo at kumain na muna tayo bago bumayahe, pauwi ng San Dionisio. Wika na tumawag kay Papa kanina. Pinakilala ito ni Papa sa akin at nalaman ko na tiyuhin ko pala si Tio Ben. Nakakabatang kapatid ito ni Papa at hanggang ngayon ay binata pa rin. Niyaya na ako ni Tito Ben at inakbayan pa ako papunta sa sasakyan. Hindi ko inaasahan na may maayos pala na pamumuhay sila Papa sa probinsya. Dito ko lang din nalaman na dalawa lang pala sina Papa at Tito Ben na magkapatid nun. Sa batang edad ko ay hindi ko naisipan na tanungin si Papa tungkol sa personal niyang buhay. Kagaya ng pamumuhay nila sa probinsya at kung ilang kapatid ang meron siya. Ang buong akala ko ay kagaya lang din si Papa kay Mama na maraming kapatid at madalas ay hindi niya pa nakakasundo. Dinala kami ni Tito Ben sa restaurant na ang pangalan ni Tatoy's. Hanggang ngayon ay itong inaasam-asam ko nakakainan kapag umuwi ako sa Iloilo. So ayun na nga, unang kain ko sa restaurant kasama sina Lolo at Lola. Habang kumakain ay sinabi sa akin ni Lolo na medyo malayo pa sila sa syudad. Nasa 2 oras pa ang kailangang biyahe mula sa syudad ng Iloilo papuntang San Dionisio. Sinabi ko naman kay Lola na ayos lang. Ang mahalaga ay makakauwi kami ng maayos at tigtas. Dahil sa sagot ko ay ginulo-gulo ni Lolo ang buhok ko noon habang nagsasabi ng manang-mana ka talaga sa Papa mo, Apo. Napakapasensyoso at parang matanda na ako mag-isip nung kasing edad mo pa lamang siya. Pagkatapos namin kumain ay nagsimula na kaming bumiyahe papuntang San Dionisio. Tuwang-tuwa ako sa daan dahil sa ibang-iba kaysa sa mga kalsada sa Manila. Walang bumper-to-bumper na traffic. Presko ang hangin na nalalanghap ko nang binuksan ko ang bintana noon. May kakahuyan, mga palayan ang aking nakikita. Tuwang-tuwa din ako dahil sa tanaw ko ang dagat papunta sa lugar kung saan nakatira sila Papa. Medyo bulubundukin lang ng konting aming dinaanan papunta sa mismong lupain nila Papa. Pagdating sa bayan ng San Dionisio, huminto pa kami sa palengke para bumili si Papa ng iihawing isda sa hapunan. Binilan din ako ni Lolo ng paborito kong hipon. Tuwang-tuwa pa ako dahil sa malalaki ang hipon na kanyang nabili. Nakabukas lamang ang bintana ng sasakyan dahil sa gusto ko makita ang kapaligiran noon. Habang nasa biyahe kami papunta sa barangay kung saan naroroon ang bahay at ang lupain nila Lolo. Pero nang makapasok na kami sa mismong kalsada sa barangay, pinasarado na ni Papa sa akin ang bintana. Ayaw ko namang pumayag kasi nga gusto kong makita ang daan at ang lugar. Dahil doon ay nakipagpalit na lamang si Lolo ng upuan kay Papa. Ako na dyan sa tabi ng apo ko, Gamay. Hayaan mo na, gusto makita ng bata ang paligid eh. Nagtaka naman ako kung bakit ganun ang kinilos nila. Pero ganun pa man ay hinayaan ko na lamang at nagpatuloy lamang ako sa pagmamasid sa labas noon. Ilang sandali pa ay may nadaanan kaming eskwelahan. Sinabi sa akin ni Papa na sa eskwelahan na yun siya nag-aral. At kapag hindi kami makabalik ng Manila ay doon na rin ako mag-aaral noon. Hindi ko alam kung bakit ang pakiramdam ko nang sumakay na kami ng eroplano. Hindi na nga kami babalik pa. Hanggang sa pumasok kami sa isang pribadong kalsada. Hindi kalakihan ang kalsada na ito.
Sa wari ko ay kasya lamang ang dalawang sasakyan. Sa kanang bahagi ng kalsada, may gate na nakabukas. Dito pumasok ang sasakyan na sinasakyan namin kung kaya't napagtanto ko na ito ng bahay ng aking mga abuelo. Malaki at bungalow ang bahay ng aking abuelo na ng mga panahon na yun ay pahiwatig na nakakaangat sila sa buhay. Maganda ang bahay at napapalibutan ng halaman ng bakod. Yung bakuran may mga aso din na nagpapangiti sa akin noon. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na magkaaso. Pero hindi ako pinayagan ni Papa dahil sa hindi payag ang may-ari ng bahay na inuupahan namin na mag-alaga kami ng hayop noon. Masaya ako nang nakita ko ang 4 na aso. Para bang nakilala din ako ng mga ito dahil sa hindi naman nila ako tinahulan. Sa halip ay inamoy-amoy lamang ako ng mga asong yon. Pagkatapos ay dilaan nila ang kamay ko. Kung kaya't hinimas-himas ko naman sila sa ulo. Nako, ngayon palang may tagapagtanggol at bantay ka ng pamangkin sabi ni Tito. Tumingin lang naman ako kay Tito at ngumiti sa pag-aakalang bibiro lamang ito. Walang sinasabi si Papa sa akin kung anong meron sa lugar nila. Kaya wala din akong ka-idea noon sa mga sinasabi nilang aswang. Tinawag ako ni Papa na pumasok na muna sa bahay. Habang si Tito Ben ay binababa pa mga dala naming gamit sa sasakyan. Dinala ako ni Papa sa kanyang silid. Doon ay nakita ko ang itsura ni Papa nung kabinataan niya. Tama si Lolo, kamukha ko ito. Para akong batang bersyon niya ng mga panahon na yon. Nakita ko din ang larawan nila ni Mama noong magkasintahan pa lamang sila. Napagtanto ko kung gaano kamahal ni Papa si Mama. Ni minsan ay hindi ko talaga narinig na sinigawan siya ni Papa. Kahit paminsan ay sumusobra na si Mama noon. Bilib din ako sa pasensya ni Papa, Sir Seth. Kapag naririnig ko ang kapitbahay namin noon na nagsisigawan ay naisip ko kung gaano kaswerte sa mga magulang ko. Kung hindi sana nagbago si Mama. Malungkot na kinuha ni Papa ang larawan nila ni Mama na nakadisplay sa taas ng maliit na lamesa sa gilid ng kama. Nilagay niya yon sa loob ng kahon. Pero bago niya ipinagpatuloy ang ginagawa, tinanong niya muna ako. Anak, ayos lang ba sa'yo na iligpit ko na itong larawan namin ni Mama mo? Imbis na sagutin si Papa, tinanong ko siya kung nagkahiwalay ba sila ni Mama. Kung ayaw na ba nito sa amin. Umupo na lamang si Papa sa kama at sinagot ako ng hindi niya alam. Ang sabi niya ay ramdam na niyang walang balak si Mama na ayusin ang pamilya namin. Muli kong tinanong si Papa ng bakit tatanong dahilan. Pero maging si Papa man ay umiling din. Ayon sa kanya, hindi niya rin alam. Sinabi ni Papa na maaaring iniisip ni Mama na nababaliw na siya. Ang sakit kasi ni Papa ay hindi matukoy ng mga doktor kung ano. Hindi din naman siya baliw dahil sa normal naman lahat ng kanyang test. Normal siya, pero may pagkakataon na bigla na lamang nawawala si Papa sa kanyang sarili. At kapag susumpungin siya ay naghahanap siya ng mga bagay na hindi naman umiiral sa bahay noon. Kagaya na lamang ng paghahanap niya ng maliit na libreta. Ayon sa kanya, kailangan niya umano makitang libretang yon. Kailangan niyang pag-aralan na yon. Marami umano ang nangangailangan. Naroroon pa na may binibigkas si Papa ng mga salitang hindi namin maintindihan. At ito din ang dahilan kung bakit mas pinili niyang umuwi ng probinsya. Maging ako man ay hindi kong alam kung ano ang nangyari kay Papa. Nalungkot ako sa isipin na dahil lang sa ganong sakit ni Papa ay makikipaghiwalay na si Mama. Para sa akin napakababaw na dahilan yon. Tuluyan nang inilagay ni Papa ang mga larawan nila ni Mama sa kahon. Pagkatapos ay tinago niya yon sa pinakaibabang bahagi ng drawer ng kanyang cabinet. Hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginawa. Maging ako man kasi ay nakaramdam ng sama ng loob kay Mama noon. Maya-maya ay kumatok na si Lola sa pintuan. Tinanong niya si Papa kung anong uri ng pagluto sa hipon ang gusto ko. Sumagot naman si Papa. Narinig ko pang sinabi ni Lola na hayaan na muna umano siya ni Papa na magluto para sa akin. Asikasuhin na lamang namin ang aming mga gamit. Maya-maya pumunta na ako sa banyo para maligo.
Habang naliligo, nakarinig ako ng huni ng ibon. Namangha pa ako dahil sa kakaibang huni ng ibon ang narinig ko noon. Inisip ko na huni ng ibong kwago ito. Kung kaya't naisip ko na ang swerte ko naman dahil may ibong kwago sa lugar nila Papa. Pero walang ano-ano. Narinig ko si Lolo na nagagalit habang nagsasaboy ng kung ano sa paligid ng bahay. Bigla na lamang akong nakaramdam ng pananayo ng balahibo sa braso at sa batok noon. Kung kaya't binilisan ko ang pagpaligo noon at kaagad nang lumabas sa banyo. Nagulat pa ako ng pagkalabas ko ay nasa labas ng pintuan si Papa na nakatayo. May bitbit din itong damit niya. Ayon sa kanya maliligo din siya. Tumango naman ako at pumunta na sa kwarto saglit para isampay ang tuwalya na ginamit ko noon. Sabay-sabay kaming naghapunan ng gabing yon. At habang kumakain ay sinabihan ako ni Lola na may ipapakilala siya sa akin kinabukasan. Sinabi niya rin na ang tao na yon na magiging kasama ko kung sakali mang gusto kong gumala sa lugar at hindi nila ako masasamahan. Nagtaka naman ako kung bakit kailangan ko pang kasama kung sakaling ganung hindi naman kalakihan ang lugar nila Lola. Sinabi din niya na bukas ay darating ang albularyo na titingin kay Papa. Dahil batid niyang hindi doktor ang kailangan ni Papa noon. Albularyo ang kailangan mo, Gamay. May hinala akong sayo na nananalaytay ang dugo ng iyong Lolo Damas. Wika ni Lolo. Tinanong ko sila kung sino si Lolo Damas. Si Lolo Damas ang lolo mo sa tuhod po. Na maalam siya nung bagong panganak pa lamang ang mama mo sayo. Dahilan para hindi nakapunta ang papa mo sa libing niya at isa siyang magaling na albularyo. Tumango na lamang ako kahit hindi ko naintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Narinig ko ng tungkol sa albularyo. Napanood ko rin sila sa mga pelikula pero hindi ko pa sila nakita sa personal. Dahil sa pagod kong kaya't mabilis akong nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan naman ay tanghali na ako nagising. Nanibago pa ako ng pagkagising ko ay wala si Papa sa tabi ko. At nasa ibang silid na rin ako noon. Doon ko pa lamang naalala na nasa Iloilo na pala ako at wala na sa Manila. Paglabas ko sa kwarto ay nagkataon naman na palabas din si Tito Ben ng kanyang silid. Binati ko ito habang siya naman ay ginulo-gulo ang buhok ko at inutusan na ako magsipilyo. Sinunod ko yun at paglabas ko ng balkonahe, nakita ko si Papa na kausap ang isang matandang babae. Masasabi kong hindi ito ganun katanda pero mas may edad naman ito kaysa kay Lola Rueda. Hinawakan naman ako ni Lola sa kamay at ipinakilala sa matanda. At doon ko nalaman na siya palang albularya na sinasabi ni Lola kagabi. Si Lola Daday ito. Namangha ako nang sinabi ni Lola na mas matanda siya ng 2 taon sa albularya. Pero kung panlabas na niyong pagbabasyan, ay higit na mas matanda si Lola Daday kay Lola Rueda noon. Ilang sandali pa ay dumating ang isang binatilyo. Sinabi ni Lola Rueda na apo ito ng albularya na gagabay kay Papa. Siya si Upoy. Upoy, itong apo ko si Ramel. Nginitian ko na lamang si Upoy. Tumango naman ito kay Lola habang pakamot-kamot sa batok at nagsasabi ng, ano na lang nila kay hindi ko yakabalo magtagalog? Nang ibig sabihin ay, ano na lang Lola, hindi ako marunong magtagalog. Si Tito Ben naman ay napapangiti habang nagsasabi ng, kaya mo yan Poy, ikaw pa ba? Napangiti naman ako habang sinasabi ng, ayos lang, na nakakaintindi ako ng hiligay noon. Hindi nga lang talaga ako marunong magsalita pa. Tumango na lamang si Opoy sa sinabi ko. Hindi ko alam pero magaan ang loob ko sa kanya. Tinawag ko siyang Kuya Upoy dahil sa mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Niyaya ko si Kuya Upoy na kumain ng agahan. Kasabay na rin namin si Lola, Daday at Papa. Maya-maya pa ay may dumating na babae. Sinabi sa akin ni Lola na siya si Manang Mina. Kakilala din pala ito ni Papa. Si Manang Mina ang katulong ni Lola sa bahay tuwing araw at umuwi lamang ito bago mag 6:00 ng gabi. At pinagsabay na rin ito ni Lola sa pagkain sa amin. Habang kumakain naman ay tinanong ako ni Lolo kung sasama ba ako sa kanya.
Punta tayong palayan. Nagpapaani ako ngayon ng palay. Baka gusto mo makita kung paano ito ginagawa. Kasama naman natin ang Tito Ben mo at syempre si Opoy na rin kung sasama ka. Dahil sa sinabi ni Lolo ay nagkaroon ako ng interes na sumama. Gusto kong makakita ng inaaning palay. Maging ng mga puno ng bayabas na maaari kong akitin nun. Hindi ko pa naranasan ang umakyat sa puno kahit minsan. Binilisan ko ng pagkain dahil sa takot kong baka mahuli ako at baka iwanan pa ako ni Lolo. Napakabagal ko kasing kumain, Sir Seth. Pagkatapos mag-almusal ay nagpaalam na ako kay Papa at Lola na sasama ako kina Lolo at Tito Ben. Kaga naman pumayag si Papa. Gusto niya mang sumama ay hindi maaari dahil sa may gagawin din sila ni Lola Daday. Kung ano man yun ay hindi ko na tinanong pa. Sinabi sa akin ni Tio na sa multicab kami sasakay. Papasakay na sana niya ako sa unahan pero mas gusto kong kasama si Kuya Opoy sa likod ng multicab kung kaya't binigyan na lamang niya ako ng sombrero. Doon ko lang napagtanto na ako ang pinakamaputi sa amin. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nakasunod sa akin ng mga tao ng tingin nun. Ang palayan ni Lolo ay naroon sa ibang bahagi ng bundok. Pagdating namin sa lugar, ay kasalukuyang nag-aani ng palay ang mga tao na naroroon. May nakita akong puno ng bayabas na itik sa bunga, kung kaya't niyaya ko si Kuya Opoy na akyatin ang punong yon. Bago kami pumunta sa lugar kung nasa ng puno ng bayabas, ay nagpaalam muna kami kay Lolo at Tito Ben. Pinayagan naman kami ni Lolo kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa na pumunta sa lugar na yon. Nakasunod naman sa akin si Kuya Opoy. Pagdating sa puno ng bayabas ay saka ko napagtanto na may kataasan palang puno na ito. Pero ayun nga, kasama ko naman si Kuya Opoy. Inalalayan niya ako sa pag-akyat hanggang sa marating ko ang unang sanga. Malaki ang sanga na yon, kung kaya't doon na ako nagpasyang umupo habang inaabot na lamang ang mga hinog na bunga na malapit sa kinaroroonan ko nun. Umakyat din naman si Kuya Opoy at kumuha din ng bunga ng bayabas. Nang walang ano-ano, may nakita akong isang matanda sa unang bahagi ng kakahuyan. Naglalakad ito papalapit sa amin. Pero habang lumalapit ang matandang yon, tila ba namamalikmata lamang ako dahil ang nakita ko nung malapitan, isang kambing na may mahabong buhok sa bunganga at batok. Naglalaway din ito na hindi ko maintindihan. Namumula din ang mga mata ng nilalang habang nakatingala sa kung saan ako nakaupo. At ang nakakatakot pa ay animoy kayang-kaya ako nitong abutin sa sanga kung saan ako nakaupo. Dahil sa gulat at takot ay hindi ako kaagad nakakibo nun. Ilang sandali pa ay nakita ko na lamang na may biglang tumama sa noo ng nilalang na ito. Pero hindi ang pagtama sa noo ng nilalang ang ikinabalik ng ulirat ko, kundi ang pagsigaw niya. Tiningala ko si Kuya Opoy pagkatapos ko. Nakita kong inuusala niya ng bunga ng bayabas. Pagkatapos ay ibinato niyon sa kambing, dahilan para tamaan ng nilalang sa noo. Nakita ko pa kung paano umusok ang noo ng nilalang na ito. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo papasok sa may kakahuyan. Samantalang si Kuya Opoy naman ay sinabihan ako na kailangan na naming bumaba ng bayabas. Sumunod ako sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung anong uri ng kambing ang nakita namin. Ay naman kay Kuya Opoy, hindi umano basta-bastang kambing ang lumapit kanina. Aswang daw yon. Natakot ako. Hindi ko akalain na yun palang itsura ng isang aswang. At ang mas nakakakilabot pa, umaga ng oras na yon. Ang buong akala ko ay sa gabi lamang lumalabas sa mga aswang. Pero nagulat ako nang hindi naman pala totoo. Naroroon pa rin ang alinlangan ko kung totoo nga ba na aswang ang nakita ko noon. Ganun pa man ay hindi ko naman maipaliwanag kung bakit naglalaway at nakakatakot ang itsura nito. Lalong-lalo na yung paghuni niya.
Lumapit kami kina lolo at tito. Doon pa lamang ako nakaramdam ng takot na hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Nagtaka naman si lolo nang nakita niya ako na kinakabahan. Tinanong niya si Kuya Opoy kung anong nangyari. Nagkwento naman si kuya noon. Nang malaman niyo ni lolo ay kaagad niya na akong inihatid sa bahay kasama si Kuya Opoy. Pagdating sa bahay ay dali-daling nakita ni Lola Daday na para bang namumutla ako. Nilapitan niya ako at dali-daling inihipan sa noo habang bumubulong noon. Bago sa akin ang mga katagang binitawan ng manggagamot, hindi ko ito maintindihan. Si Papa naman ay nakita kong may hawak na isa ng maliit na libreta. Hindi ko alam kung para saan ang libreta na yon pero bumalik sa isip ko ang mga sinasabi ni Papa noong nasa Manila pa kami at inaatake siya ng kanyang sakit. Napailing na lamang si Lola Daday nang masuri niya ako. Ayon sa kanya ay minarkahan ako ng aswang. Mabuti na lang at hindi ito kumapit sa akin. Nagsalita naman si Kuya Opoy kung ano ang naengkwentro namin habang nasa ibabaw kami ng bayabas noon. Aba, hindi man lang natakot na ikaw ang kasama ng batang ito? Tanong ni Lola Daday. Sumagot naman si Kuya Opoy na matapang ang nilalang dahil sa wala itong pakialam. Kahit siya pang kasama at kahit na mataas pang sikat ng araw. Dahil sa nagamot ako ni Lola Daday ay wala akong nararamdaman ng gabing yon. Mabilis pa rin akong nakatulog. Kinabukasan ay niyaya ako ni Kuya Opoy na gumala sa lugar. At dahil sasabik din ako sa gala kaya sumama ako noon. May dalang maliit na lubid at pamain si Kuya Opoy. Ayon sa kanya ay gamitin namin yon para panghuli ng ibon. Tinanong ko naman siya kung paano gagawin. Sinabi naman niyang panoorin ko na lamang umano siya. May kinuha din siya sa kanyang bulsa. Isinabit niya sa leeg ko ang isang tirador noon. Gamitin ko umano kung sakaling makita ko muli ang kambing. Huwag umano akong matakot na tiradorin sa noo. Natawa naman ako sa kanyang sinabi. Binigyan niya rin ako ng mga bato na siyang gagamitin kong pambala sa tirador. Sa iba't ibang bahagi ng lupain nilagay namin ang panghuli ng ibon noon. May kasama din kami mga bata na nakatira din sa barangay kung saan kami nakatira. Pero nang makarating kami sa sagingan, doon ako nakaramdam ng pananayo ng mga balahibo sa batok at sa braso. Lumingalinga ako sa paligid noon. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nang makita ko ang kambing sa may sagingan. Malapit na ito sa kasama naming bata. Kagaya ng dati ay nakakatakot ang itsura ng kambing. Dali-dali kong kinuha ang tirador. Inasinta ang noo ng nilalang. Hindi ko inasahan na matatamaan ko ang noo nito na siyang naging sanhi para dumugo. Sa wari ko ay nahilo ang nilalang sa ginawa kong pag-asinta dito ng tirador. Pero sa halip na tumakbo ito palayo, ay galit na galit itong sumugod sa akin. Natigilan ako at hindi nakagalaw. Ang buong akala ko ay masasaktan na ako ng nilalang, kung kaya't ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Pero bigla na lamang akong nakarinig ng paghiyaw. Yung paghiyaw na yon, hindi nanggaling sa kambing. Pero boses na ng babae ang naririnig ko. Nang imulat ko ang mata ay nakita ko ang babae ng ulo ay itsura pa rin ng kambing noon. Nagsipulasan ng mga kasama naming bata. At dahil sa malapit lamang ang bahay nila Kuya Upoy, doon kami tumakbo kasama ng mga bata. Pero malayo pa lamang kami sa bahay noon. Sumisigaw na ako tumihingi ng tulong. Sumunod din ng sumigaw mga kasamaan kong kabataan. Dahil sa ingay na ginawa namin ay nagsilabasan na rin ang ibang tao sa paligid. Nagsipuntahan sila sa sagingan kung saan naroroon si Kuya Opoy. Pagdating sa sagingan, ay halos hindi makapaniwala si Lola Daday sa nakita niyang nilalang. Hubot-hubad na babae ang muka, na halos mukhang kambing na. Kakaibang kambing dahil sa nakalabas ang pangil nito. Matutulis ang maliliit na ngipin. Pero wala na itong buhay.
Nang suriin ng mga tao ay nasa dibdib na bahagi pala ng nilalang tumama ang matulis na kawayan na ginamit ni Kuya Opoy sa pag-asinta. Ang kawayan pa na yon ay kinuha niya lamang na nakatusok sa lupa. Napatakip na lamang ako ng bibig nun. Nang lingunin ko si Kuya Opoy ay nakita kong kinakabahan din siya sa kanyang nagawa. Pero ayon naman sa mga taong naroroon, napakagaling ni Kuya Opoy. Nagawa niya kaming iligtas. Walang ano-ano ay dumating na rin sila Papa at Lolo sa lugar. Maging sila man ay nakiosyoso sa nangyari sa paligid nun. Nilapitan ako ni Papa at sinuri ko may masama bang nangyari sa akin. Ayos lang ako pa. Natamaan ko yung babae sa noo gamit yung tirador na binigay ni Kuya Opoy. Dali-dali akong dinala ni Papa at Lolo sa bahay. Pinasama rin nila si Kuya Opoy at ang iba pang kabataan na kasama namin nun. Habang nasa bahay kami, dumaan ang kapitan ng barangay kasama ang mga pulis. Pinunta nila ang lugar na pinangyarihan ng pagkamatay ng nilalang. Hindi naman sila nagtagal doon. Dahil nung bumalik na sila ay pumunta sila sa amin at kinausap sina Papa, Lolo at Tito Ben. Maging ako at si Kuya Opoy, maging ang mga kabataan naming kasama sa lugar, ay tinanong din nila sa mga pangyayari. Pero pare-pareho lang naman ang sagot namin sa mga pulis noon. Ang mga pulis man ay hindi alam kung bakit ganon ang itsura ng nilalang. Tinanong ito ni Papa kung ano ang aksyon na gagawin nila sa nangyari. Nagtanong naman ang pulis kay Lolo kung kilala niya ba ang kamag-anak ng namatay na babae. Ayon naman kay Lolo ay unang beses niya lang nakita ang tao na ganon ang itsura sa lugar namin. Kung kaya't si Kapitan na lamang ang tinanong ng pulis noon. At kagaya ni Lolo, ganon din ang sirkot ni Kapitan. Napakamot na lamang sa batok ang dalawang pulis na rumisponde. Ayon sa kanila ay walang maniniwala sa kanila na aswang ang napatay. Pero hindi din naman nila masasabi na tao din ang namatay nun. Isa pa'y minor de edad din si Kuya Opoy. Kaya ang nangyari ay sinabihan na lamang kami na mag-ingat. Na huwag basta-bastang pumunta sa kung saan, lalo na ngayon na may hindi magandang nangyari. Tumango na lamang kami at nagpasalamat sa pulis. Hindi na rin nagtagal ang mga ito. Hindi din nila alam kung saan nila dadalhin ang bangkay ng babae. Kung kaya't si Kapitan na ang nagdesisyon na ilibing na lamang ang bangkay na ito. Inilipat nila ang bangkay sa plywood na kasya ang katawan ng tao at nilagay nila sa lugar kung saan nakikita ito ng mga tao noon. Pero nagbigay si Lolo ng opinyon na ipaimbalsa mo na munang nilalang para naman mapabindisyonan sa pari bago ito ilibing. Siya na ang sasagot sa gastos. Total ay wala namang nakakakilala dito. Pero bago pa man yun nangyari, inasalan na muna ng buhay na kataga ni Lola Daday ang katawan ng babae. Pagkatapos ay winisikan niya ng langis na gawa niya para sana itaboy ang kung anumang masamang espiritu ang naninirahan sa katawan ng babaeng yon. Pero nagulat kami nang pagwisik ni Lola Daday ng langis sa babae. Umusok ang balat nito. Muli ay nag-usal si Lola Daday ng buhay na kataga at winisikan ang katawan ng babae. Pero muli na lamang umusok ang balat nun. Hanggang sa tuluyan ng nagiging abo ang bawat parte ng katawan ng babae na natatamaan ng langis. Ultimong ang dalawang pulis na nasa lugar ay napatulala sa nangyari sa katawan nito. At dahil sa ganong pangyayari kung kaya't nilubos na lamang ni Lola Daday ang pagwisik ng langis sa katawan nito, hanggang sa tuluyan na lamang itong naging abo. Halos hindi ako makapaniwala sa lahat ng nasaksihan ko. Hindi ko inakala na ang akala kong normal na kambing lang. Ganon ang kahihinatnan. Naging abo ang katawan ng namatay. Natakot naman ako sa nasaksihan ko. Hindi ko lubos inakala na may totoo pala ang mga aswang. Samantalang ang mga pulis naman ay napatahimik na lamang. Hindi sila makapaniwala sa mga bagay na nakita nila. Hindi ko alam kung nailagay ba ng dalawang pulis sa ulat ng nangyari.
Pero lumipas na lamang ang 1 buwan. Wala pa rin. Si Papa naman ay hindi na inatake ng kanyang sakit. Pero nakikita ko siyang madalas na inaaral ang libreta na ibinigay sa kanya ni Lola Daday. Nang tinanong ko si Kuya Opoy kung para saan ang libreta, doon ko na lamang nalaman na ang libreta ay isang uri ng maliit na libro kung saan nakasulat ang tungkol sa mga aral pagdating sa kalikasan at sa lihim na karunungan. Hindi na kami nakabalik ni Papa sa Manila. Samantalang ang ina ko naman ay hindi na ginawa kahit mag-text man lamang kay Papa. May pagkakataon naman na ako ang tumatawag sa kanya gamit ang cellphone ni Papa pero hindi ito sumasagot. 3 buwan ang nakalipas, tuluyan nang nagpalit ng number si Mama. Dahilan para tuluyan na akong mawala ng kontak sa kanya. Samantalang si Papa naman ay inasikaso na lamang nila ni Tito Ben ang palayan. At doon ay nagsimula din silang magnegosyo ng pagbili ng palay. Pagkatapos ay igigiling yan para gawing bigas. At ito ang naging kabuhayan naming mag-ama sa lugar ng Iloilo.